So may tattoo client sana ako kanina. Kaso na-cancel. Personal reasons. Okay naman. Kumbaga, kung tutuusin, bad trip. Bad trip sana yun. Kaso, syempre, hindi tayo pwedeng mag-respond ng hindi maganda sa mga clients natin, di ba? Madaling araw pa lang, may message na ako na canceled yung magiging session namin for the reason na personal health reason. Yeah. So, ayoko na lang i-disclose. Kung tutusin, bad trip yun, di ba? Sobrang bad trip sana yun. Imbis na mabwisit ako or mag-respond ako ng negative throughout the day, mas pinili ko maging positive kasi na-cancel yung appointment ng tattoo session for today. But then, in a positive side is, matatapos ko tong laundry ko, may mga magagawa ko dito sa bahay, baka pwede pa ako mag-edit mamayang gabi. And then, of course, naka-prepare na ako para mag-gym kasi sabi ko, okay, mag-workout na lang ako, 'di ba? Adi mas maganda, mas napaganda pa, 'di ba? Minsan nakadepende sa atin how we respond to a certain situation, yung magiging mood natin. Kasi if I respond negatively or tinake ko as negative itong cancellation, which is most of the people, and guilty rin ako na before, ganun ako, na nagre-respond ako sa mga bagay na negative in a negative way. But then, if you respond the negative situation to a positive way is mas magaan siya i-take. Ayun, yun lang yung take away ko for today, which is I'm so happy kasi dun ko nakikita na nagmamature na din talaga yung mga decision making ko, and nagmamature na din talaga yung kung paano ako mag-respond sa mga bagay-bagay, di ba? So far, nagiging okay yung So far, naglilin na yung katawan natin. Ramdam natin lalo sa upper body. Ramdam ko yung paglin ng katawan ko, yung body fat percentage talagang bumababa kasi talagang bumabakat na sa upper body yung muscles. Tuloy-tuloy lang, hindi naman tayo nagmamadali. Ini-enjoy lang natin yung journey natin sa fitness. So far, doing good naman, and masayang-masaya tayo sa nagiging progress natin kasi sobrang laking din naman natin. Yung nangyayari hindi na pilit. Kasi dati pinipilit mong gawin to. Ngayon hindi na. Naging part na siya ng lifestyle natin, so hindi na siya hirap gawin dahil nakasunod na siya. Kumbaga nakaprogram na siya sa araw-araw na ginagawa mo. So, yun lang. Che, workout muna ako. Yo guys, kauuwi natin galing gym. So, okay naman. Pero nakakailang mag-gym ng ganitong oras kasi daming tao, hindi na ako sanay na marami akong kasabay kasi diba nga, ang workout natin is gabi na. So, ayun, di na ako sanay na may mga nakakasabay akong mag-workout, pero okay naman, feels good kahit pa paano. Kasi normally kahit weekend wala akong pasok, pero sa gabi talaga ako nagpupunta pero today, dahil nga kanina, diba, sinabi ko sa inyo na nag-cancel yung client ko for tattoo, is inagahan natin pumunta. And yeah, so far okay naman, nakapag-workout naman tayo, pero pansin ko na mas matagal ako kasi may mga equipments na kailangan kong antayin mabakante bago ko magamit. So, cardio ko, protocol ko ngayon is 45 minutes, 15 degrees incline, tapos yung speed is 3 lang. So, ganun lang, mabagal lang, pero enough para magkaroon ng sapat na intensity dun sa cardio ko kahit papaano. Para sa akin yung cardio is sobrang okay na. Hindi na ako nahihirapan. Parang diet ko na lang din siya, or yung pag-meal plan ko na lang siya, which is yung sanay na yung katawan ko dahil nasa sistema ko na siya, na parang kumbaga after resistance training is nagka-cardio talaga ako. And so far, okay naman yung resulta kahit papaano, 'di ba? Ang ganda ng pump natin today. Sobrang behind ako sa calorie intake ko for today dahil may mga na-miss akong kain. Normally ganun yung Sunday ko. May mga nami-miss akong kain. Though okay lang naman. Okay lang yan, sapat lang yan. Importante, hindi tayo sumusobra sa calorie intake natin. Yun yung pinaka-goal ko. Hindi ko man ma-hit for today yung protein intake. Importante is hindi ako sumobra sa calories na dapat kong i-take in a day.
Yun yung maganda doon. Kumbaga yung supply mo ng protein for a day is hindi man sapat, pero at least alam mo sa sarili mo na hindi ka tataba dahil hindi ka sumobra sa calorie, 'di ba? Tapos kung maging active din dahil nga nag-workout ako, 'di ba? Nag-workout ako tapos may gagawin pa ako. Sobrang active pa rin. So, kumbaga paano mo laruin yung macros mo and yung daily activity mo. Yun. Pagka alam mo na kung paano gawin yun, hindi ka tataba. Promise. Swear to God. Sipin mo, yan yung katawan natin for now. Yan yung pump natin, di ba? Hindi pa sapat yung protein na na-take natin for today. Pero okay lang, di ba? Kumbaga, the more kasi na pinipilit mo siya or the more na exaggerate mo yung sistema, mas mahihirapan ka eh. So, okay, hindi mo ma-take ngayon, okay. Basta importante, mas madami yung araw na on point ka kesa yung hindi. Like me, on point ako Monday to Saturday. Ngayong Sunday, medyo off. Pero okay lang. 'Di ba? Kasi isang araw lang to and hindi naman buong araw. May mga part lang siya ng araw na to na hindi tama, 'di ba? Pero most of the days, 6 times in a week, yung araw na on point talaga ako, 'di ba? Kumbaga, okay na din yun para makapag-rest yung katawan dahil malaking bagay din ang recovery, promise. Pero hindi nga part ng recovery yung hindi mo makain yung mga macros mo. Pero okay lang, di ba? Okay lang. So far, masaya tayo sa progress natin. It's just a reminder also na okay lang na hindi mo nahihit minsan yung macros mo. Basta importante, alam mo at aware ka na hindi mo nahit para hindi mo siya laging gawin, di ba? So, yun. Dami ko na naman sinabi. Magpasok muna ako kahoy, tas kita-kits later.